Yes, sir. Again, Richard. Wala. Sa NBG. Saan nakalabas sa NBG, dito po kami. Sa NBG design. Hindi namin po marinig dito. Sa NBG, sarap po. mga kababayan ko. Hoy, huwag kayo manalaki sa cameraman nyo. Alamin muna natin yung katotohanan. Yung nga po pakiundan po sa mga. Siguraduhin muna natin at ayos ang kanutugan. Pakilinaw anong estado yung inaresto. Hindi ka makataan eh. Walang ano, mic tayo. Marunong magbara si Marcos ng politika. Mahilig, di siya marunong lumaban ng patas. Okay, maliwanag po, walang warrant po si Tatay Digong. NBG sa vlogger side. Walang tulakan. Vlogger side sa NBG. Wag lang pong manulat, wag lang pong manulat. Yung mic naman na to. Oo, grabe man yung mic na yan. Ang mic na yan, pag totoong kailangan, hindi ginagawa. Oo. Pag fake news, mano? Fake news, malakas ang mic din. Maraming Sa NBG, vlogger side. Vlogger side po, Senator Guapo, nandito po kami. Sir BG. Vlogger side. Nasaan po si PRRD? Yan ako natin. Sir SVG. Senator, pakiklaro lang po, nasan po si Tatay Digong? Hindi marinig eh. Newswatch, baba mo lang mic mo, Newswatch. Oo nga, Newswatch. Newswatch. Wala namang warrant to. Okay, maliwanag po, walang warrant po si Tatay Digong. Attorney Delta said he was taken away. Tama ba? Sa NBG. Sir. Sen, nasaan po si PRRD? Kami, sir. Sir. Sir, nasan po si Pangulo Duterte, sir? Ano na nakikita mo sa kapisan? Naipit ng pulis. Ako naipit na rin. Mga abogado po sa Ako nga. camera ko, mic ko. Nandun si Sir Marlon. Ay, sorry. Hindi tayo makakuha. Pasensya na po siya mga kababayan. Sa NBG. Ba't kasama ni isipin po natin na nilig dahil sa kami po ng mga medyo media at mga videos vloggers sa Nandito. So, naman yung topic na tayo mga palapit na tayo ngayon. Walang ano, mic tayo. Marunong magbara si Marcos ng politika. Mahilig, di siya marunong lumaban ng patas. Maraming Sa NBG, vlogger side.
Vlogger side po, Senator Guapo, nandito po kami. Sir BG! Vlogger side. Nasaan po si PRRD? Yan lang po natin. Sir SVG! Senator, pakiklaro lang po, nasan po si Tatay Digong? Sa pagtitipon na yan noong nakaraang linggo, kasama rin ang siyam na Duterte senatoriables at mga party list na allied nga sa former President Rodrigo Duterte. Malaman natin ang update sa ating mga kapartner on the ground. Nandyan si Chairlight at nandyan din si partner Troy Gomez. Sabi dito ng ating mga kababayan sa ating YouTube stream galing kay Aling Zenaida, bakit naman ganito ang ginagawa sa dating presidente? Hindi naman tama na nagsilbi siya sa bayan, ngunit ang balik sa kanya ay arrest warrant. Sabi naman dito ni Krisha, mauna kami mamamatay pag hinuli nila si PRD. Di namin matanggap yan. Sabi naman ni All Media TV, ito ang mga laro ni PBBM. Sabi naman ni Flor Delis, walang kwentang administrasyon. Nag-iinit din ang ulo nila nang makita si Torre. At sabi naman dito ng isa nating kababayan, natakot daw ang admin dahil sa Pilipinas dahil dun sa event sa Hong Kong. Attorney Sal? Ano yun? Opo, Attorney Sal, sabi dito ng ating mga kababayan, mukhang ito ang balik ng administrasyon matapos nga ang matagumpay na pagtitipon dyan sa Hong Kong. Attorney? Ganun na nga. Ganun na nga. At saka ba, alam mo, matagal na naman nilang plano yan. Nag-aanap lang sila ng tamang panahon. Para sa kanila tamang panahon. Ako, ang tingin ko dyan, ayaw papasukin yung abogado. Kasi si Secretary Bello, aakto isa sa mga abogado niya. At ako si Bongo, para salubungin. Ang luna ko, wala pa silang hard copy. So walang mag-question sa kanila. Kasi kagabi, tinaanti ni General Torre yung hard copy. Umaasa sila sa website. Kini-question siya ng mga kasama niya sa militar. Hindi mo ba sa ma-arrest na wala ang hard copy? So ang luna ko, para wala mag-question sa kanya, hindi mo pasukin yung mga abogado para idiretso mo sa krami. Siguro, they're hoping na darating yung hard copy mga later this morning or later this afternoon para finish namin as lawyers of PRRD. May papakita sila. Samantala, Attorney Sal, si VP Sara Duterte nandun pa ngayon sa Hong Kong, no? At natanong ang bise kung ano kaya ang posibleng mangyayari. At mukhang handa talaga ang PRD, Attorney Sal, na sumuko, magpa-turn over sa arresting authorities o sa serving authorities, Attorney. Alam po ninyo, marami nag-advise kay Presidente Duterte na huwag nang umuwi kasi siguradong arrestin siya. Pero at vintage Duterte yun Sabi niya, paninindigan ko yan, matagal ko nang sinasabi yan. Wala akong kasalanan, anong gusto nilang gawin sa akin, ako'y nakahanda dyan. Papalik ako at hindi ako natatakot. Okay, nandito siya. Attorney Sal, nakikita po ba ninyo yung pattern niyo, sir? Una si Pastor. Kailan? Ang pattern. Hindi ba hindi. Alam mo MJ, matagal na natin pinag-uusapan sa programa yan Talagang ginawa nila yan. Hindi ba from the very start sinabi ko, yan ang goal nila. Talagang ang ultimate goal. Siraan nila itong magama. Kasi si Inday Sara nga ang pinakamalakas na kandidato. Kailangan sirain mo ang pinakamalakas na influensya sa tao na magdadala Inday Sara sa Panguluan. At siya na si Duterte. Kaya yung dalawang yan, malagang gigibay nila, gigibay. Pero sabi ko nga mag-ingat sila sapagkat pag hindi sila naging maingat, baka makita na lang nila ang sarili nila. Sila ang nasa loob at si Duterte nasa labas. Attorney, sa ating pong mga kababayan na nanonood, mahalaga po sa atin bilang mga Pilipino ang paksa kaugnay po sa pamilya.
lalo na't pinahahalagahan natin ang ating mga lolo't lola, si former President Duterte may edad na po. Ito pong dadana dito makakatulong sa kalusugan ng isang tao sa kanyang edad. Attorney Sal, ito po'y pupukaw sa damdamin ng mga kababayan natin at nauugnay ang usapin na ito sa pamilyang Pilipino. Attorney. Talaga, alam mo, ang mga Pilipino, kahit na whether matanda siya o hindi, nakatatak na sa kanila ang ginawa ng Presidente Duterte. Lalo na ngayon, na siya may edad na, at siyempre, sa edad niya, lahat ng klaseng sakit lang may edad, dumadapo sa kanya. At ngayon pa siya ikukulong, o di siyempre, talagang yung Pilipino, hindi iindahin yan. Magre-react ang sambayan ng Pilipinas. Ayan, yun nga, Attorney, at ang ating mga kababayan, lalo na ang mga taga Davao City, mainit po ang ulo, no, sa ating... Sir, maiba lang ako ng konti. Ewan ko kung nabasa mo na itong post ni Mayor Baste Duterte ng Davao. Sabi niya, kahapon, 23 hours ago sa kanyang Facebook, when PRRD calls and it's a bluff, Bongbong Marcos is done. Mukhang ini-imply dito ng Davao Mayor na maaaring may tawagan ang PRRD na isang malaking kaalyado na kakaupo lang sa pwesto na alam natin malapit sa kanya. Attorney Sal, nung siya pa'y presidente, anong masasabi mo dito, Attorney? Pero alam mo, gaya ng sinabi ni Presidente Duterte kanina sa video, di ba? I will promptly and directly deal with this problem as a lawyer. So, yun ang mangyayari. Regardless of any outer influence, si Presidente Duterte, kaya nga bumalik yan eh. Kaya bumalik yan dito. That's the very reason why he came. Upang pasinungalingan ng lahat ng mga espekulasyon laban sa kanya. Kasi tumakas, kasi natatakot. Kaya pinakita niya, lalaki. Talagang macho. Hindi tumatakas. Opo nga, Attorney Sal, at marami pang mga paksa, no, na kasali, no. Hinihintay lang natin ang ating mabilis na mga producer sa kanilang pag-aksyon dito dahil bukod po sa paksa sa ICC, marami din pong issue ang sinagot si former President Duterte sa exclusive na panayam ng SMNA News. Pero dito muna tayo, sir, sa reaksyon ng mga kababayan natin sa Hong Kong. Marami kasi, sir, ang nag-iyakan ng personal nilang makadaupang palad ang presidente at naaangguluhan pa na nagbayad daw, binayaran daw yung mga libu-libong kabayan natin na dumalo sa event dyan sa Hong Kong. Sir, ano pong masasabi ninyo doon? Siyempre, alam mo na, ang mga kontra kay Presidente Duterte, lahat ng paninira gagawin nila. Lahat ng mga kasinungalingan ikakalat nila. Kaya, ano na yan, expect it, mas marami pang darating. Opo, Attorney Sal, lalo pat panahon ngayon ng eleksyon. Sinabi rin ng dating presidente, dahil siya po ay tumatakbo ngayon sa pagka-alkalde ng Davao, sabi niya, bahagi na ito ng buhay politika at hanggat nasa politika raw siya, Attorney, ay hindi po matitigil itong spotlight sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Anong masasabi mo doon, sir? Tama naman. Tama lahat ng sinasabi niya. Kasi pinasok niya. Kaya alam niya na kung ano ang kahinat na niya,